Shannon Valderrama's POV. Shannon, nagpunta lang ako dito para mag-sorry sa mga sinabi ni Mama kagabi. Nginitian ko siya ng payak. Wala na yun Ira, wika ko. Buti na lang talaga mabait ka, paano na lang kung iba yun? Baka napasama pa kami. May gusto ka ba kay Arthur? Diretso kong tanong, obvious na naman, pero gusto kong marinig mula sa bibig niya. Ang ipokrito ko naman kung sasabihin kong hindi, di ba? Oo, gusto ko siya, mga bata pa lang kami, pero hindi mo naman kailangang mag-alala, dahil wala akong balak makisapo sa inyo, na sirain kayo. Mabuti kung ganoon. Marunong ka naman palang lumugar. Alam mo naman pala ang salitang respeto. Sige, mauna na ako. Nagpunta lang talaga ako para humingi ng dispensa sa inasal ni Mama kagabi. Sandali, pigil ko sa kanya na ang tatalikod na. Nagluluto si Arthur ng breakfast, dito ka na kumain, yaya ko sa kanya. Ayaw ko namang maging mean sa kanya. Kaibigan siya ni Arthur, hindi ko dapat siya ilayo dito. Wala naman kasing rason para magalit ako sa kanya. Hindi totoo kung ano man ang meron sa amin ni Arthur. Oo, gusto ko si Arthur. No, hindi lang pala pagkagusto tong nararamdaman ko sa kanya, kasi mahal ko na siya. Nandyan ba si Arthur? Tanong niya. Wala siya, maaga siyang umalis, kaya sabayan mo na ako, nakakalungkot kasing kumain mag-isa, sige, pagpayag niya. Nagtungo kami sa kusina. Masarap magluto si Arthur kahit pa simpleng putahe lang, wika ko habang naghahain. Talaga, hindi ko pa kasi natikman. Si Arthur kasi yung palaging nakikikain sa bahay, kulang na nga lang doon na rin siya matulog, napahinto siya sa pagsasalita. Pasensya na ang daldal ko. Si Arthur ba nag-almusal na? Tanong niya. Hindi na siya nakapag-take ng breakfast, dahil sa pagmamadali. Saan ba siya nagpupunta? Tanong niya pa. Hindi ko alam pero ang sabi niya sandali lang daw siya. Hindi mo alam. Hindi makapaniwala niyang tanong. Dapat inaalam mo, mahirap na baka kasi. May tiwala ako sa kanya, putol ko sa sinasabi niya. Hindi siya magsisinungaling sa akin, dagdag ko pa. Tama, hindi ang tipo ni Arthur ang magluluko. Kain ka lang dyan, ani ko kay Ira. Teka sandali ipagtitimpla kita, anong gusto mo milk or coffee? Tanong ko. Coffee na lang, sagot niya. Ipagtitimpla kita, ani ko at kumilos na ako. Heto na yung kape mo, ani ko habang dahan-daang ibinaba sa mesa ang kape niya. Shannon nandito na ako, boses iyon ni Arthur. Nakauwi na siya, hindi lang ako sa pag-uwi ni Arthur na e-excite, kundi maging sa dala niya. Panigurado may pasalubong na naman siya sa akin. Lumayo na ako kay Ira, at para pupuntahan na si Arthur, pero natigilan ako, dahil hinawakan ni Ira ang kamay ko, at ginamit niya ito para tabijin ang tasa ng mainit na kape. Natamba ito at tumapon sa hita niya. Napatulala ako at nanlaki ang mga mata ko sa ginawa niya. Agad na napatayo si Ira at napatalon, dahil sa pagkakapaso. Ouch aray! Ang init. Napatili siya. Ang sakit ay bumalatay sa kanyang mukha. Ang mga mata niya ay nagbabadiya na sa pagtulo ng luha. Bakit niya ginawa iyon? Ira, bakit mo ginawa iyon? Mainit iyon, halika gamutin natin baka napaso ka. Nilapitan ko siya. Lumayo ka sa akin. Aniya na ani mo'y takot na takot siya. Huwag kang lalapit. Pinaso mo na nga ako, tapos may balak ka pang saktan ako. Ano bang sinasabi mo dyan Ira? Anong pinaso kita? Ikaw yung nagtamba ng tasa kaya napaso ka. At anong sasaktan kita ang pinagsasabi mo dyan? Anong nangyari? Nagmamadaling pumasok dito sa kusina si Arthur. Kita ko sa mukha niya ang labis na pag-aalala. Arthur, si Shannon binuhusan ako ng mainit na kape, umiiyak na wika ni Ira, sabay lapit at yakap kay Arthur. Ira, alam nating dalawa na hindi totoo. Totoo ba iyon Shannon? Seryosong tanong sa akin ni Arthur. Arthur, hindi. Tinapunan niya ako ng kape Arthur. Nagagalit kasi siya sa akin, dahil sa mga sinabi ni Mama kagabi. Putol ni Ira sa tangka kong sasabihin. Sinungaling. Napaka-sinungaling niya. Mabuti gamutin na muna natin yang paso mo, wika ni Arthur kay Ira, at walang sabi-sabing pinangko niya ito. Arthur, hindi totoo yun, nagsisinungaling lang siya. Mamaya na tayo mag-usap Shannon. Malamig na wika ni Arthur, at nilagpasan niya ako. Wow, just wow.
Papaniwalaan niya talaga ang babaeng iyon kaysa sa akin. Arthur de Gracious POV. I'm sorry sa ginawa ni Shannon. Minsan talaga she's acting like a brat, ani ko kay Ira habang nilalagyan ng ointment ang hita niya. Mabuti na lang dumating ka Arthur. Niyakap niya ako. Nakakatakot siya. Balak niya pa nga akong sagudin, kaso hindi niya na natuloy dahil nga dumating ka. Hindi ako makapaniwalang nagawa iyon ni Shannon. Akala ko pa naman nagbago na siya, spoiled brat pa rin pala. Ihahatid na kita sa inyo para makapagpahinga ka na, ani ko. Hindi ko kayang maglakad Arthur. Masakit kasi. I'll just carry you. Hindi na, nakakahiya naman. Magpapasundo na lang siguro ako kay Papa. I insist. Isa pa gusto ko ring magpaliwanag kila Kapitan, sa mama mo. Kung bakit nagkaganyan ka. Pumayag naman siya. Binuhat ko siya hanggang sa bahay nila. Anong nangyari sa anak ko? Pagalit na tanong ni Tita Helen sa akin. Tita natapunan po siya ng mainit na kape, hindi naman po sinasadya ni Shannon ani ko. Shannon, yung nobya mo. Ang nobya mo ang may gawa niyan kay Ira. Tita, kaya nga din po ako nagpunta dito. Kasi gusto kong humingi ng dispensa sa nagawa ni Shannon. Kumunot ang noo ng ginang. Bakit ikaw ang nanghihingi ng dispensa, at hindi yung nobya mo? Hayaan nyo tita, pagsasabihan ko po si Shannon, ani ko. Dapat lang napagsabihan mo yan Arthur. Wala siyang karapatan na saktan ang anak ko. Aba ako nga na ina, hindi ko magawang saktan ang anak ko. Tapos siya, bubuhusan niya ng mainit na kape. Ang kapal naman ng mukha niya. Kung siya kaya ang buhusan ko ng kumukulong tubig. Tita, baka po may malalim na dahilan si Shannon, kung bakit niya nagawa iyon, ani ko pa. Kahit ano pa ang dahilan niya Arthur. Hindi niya pa rin dapat ginanon ang anak ko. Gusto kong ipagtanggol si Shannon, pero kasi siya ang may mali. Ayaw kong maging bias. Arthur, huwag ka sanang magalit sa akin, kung nakakapagsalita ako ng hindi maganda sa nobya mo. Sana maintindihan mo. Ina ako, walang ina ang gustong masaktan ng mga anak nila, walang ina ang hindi magagalit kapag nasaktan ang anak nila. I understand tita. Shannon Valderramas POV. Babaeng ahas, ganyan pala talaga ang totoong anyo ng Ira na iyon. Bait-baitan lang talaga siya. Nagulat ako sa pagtuklaw niya. Pang-famas ang galing niya sa pag-arte. Ano bang pumasok sa isipan mo Shannon at ginawa mo iyon? Sermon sa akin ni Arthur. Arthur, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ko ginawa iyon? I defended myself. Then sino ang gagawa? Si Ira. Ano babuhusan niya ang sarili niya? Oo, Leon ang ginawa niya. Iyan ka na naman, isinisi mo na naman sa iba ang kasalanan mo. Talaga bang pinaniniwalaan mo ang Ira na iyon, kaysa sa akin? Matagal ko nang kakilala si Ira. Napakabait niyang tao. So, mas pinaniniwalaan mo nga siya. Hindi naman sa ganoon Shannon. Anong hindi sa ganoon? Iyon na nga yung ginagawa mo Napahila mo siya sa kanyang mukha, gamit ang kanan niyang kamay. Nauubusan na ng pasensya, iyan ang nakikita ko sa kanya ngayon. Inaakusahan mo agad ako, ni hindi mo pa nga inaalam yung side ko Nagbabadya na ang luha sa aking mga mata. Hindi ko na kailangang alamin, dahil kitang-kita na naman kung anong ginawa mo. You know what? Wala nang patutunguhan ang pag-uusap natin. Kasi you already accused me. Magsama kayo ng Ira mo. Pareho kayong makitid ang utak. Tinalikuran ko siya, at padabog na nagmarcha papasok sa kwarto. Shannon, buo ang boses na tawag niya sa akin. Mag-usap tayo. Huwag mo akong talikuran. Hindi ko siya pinansin at pabalibag na isinara ang pinto. Nilock ko ito. Hinatak ko rin ang papag para iharang dito. Knowing him, kaya niyang buksan ang pinto kahit nakalock, kaya uunahan ko na siya. Saka lang ako nakahinga ng maluwag. At yung kaninang luhang pinipigil ay tuluyan ng tumulo. Shannon, buksan mo tung pinto. Ayaw ko. Iwan mo ako. Ayaw kitang makita. Sigaw ko. Are you crying? Ha? Ano namang pakialam mo? Buksan mo tung pinto, mag-usap tayo Shannon. Tinakpan ko ang mga tenga ko, para hindi ko siya marinig. Pagkatapos niyang iparamdam sa akin na ako yung may kasalanan at mali. Bakit kulang pa ba? Ano pang gusto niya, mag-sorry pa ako. Baka kapag nakita ko lang ang Ira na iyon,
ay hindi ako makapagpigil, at tutuhanin ko na yung paratang niya. Hindi lang isang tasa ang ibubuhos ko sa kanya, kundi isang balde para matuno yung kartihan niya sa katawan. Arthur de Gracious POV. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko kay Shannon. Siya pa itong may ganang magalit, samantalang siya na nga itong nakagawa ng mali. Ilang beses ko na sinubukan na kausapin siya, pero ayaw niya akong pagbuksan ng pinto. Hindi ko alam kung anong ginawa niya. Nakawit ko na yung lock ng pinto, pero hindi ko pa rin ito mabuksan. Para na akong masisiraan ng ulo sa kakaisip sa kanya. Hanggang ngayon ay naririnig ko pa rin ang pag-iyak niya. Nagpasya akong iwan na muna siya. Kung mananatili ako sa bahay, ay baka hindi ako makapagpigil at sip-a na lang ang pinto ng kwarto niya, makausap lang siya. Kamusta yung paso mo? Masakit pa ba? Tanong ko kay Ira. Oo, nandito sa bahay nila. May parte pa rin sa nangyari ang kasalanan ko, kaya dapat lang nasiguraduhin kung ayos lang siya. Okay na ako, bukod kasi sa gwapo ang nurse ko, ang galing pa mag-alaga, sagot niya. Thank God at mabait itong bantay ko. Ano, nakausap mo na ba ang nobya mo, Arthur? Biglang sumulpat ang ina ni Ira. Opo, nakausap ko na, sagot ko. Mabuti naman. O siya, pakibantayan mo muna iyang si Ira, may pupuntahan lang ako, ani ng ginang at iniwan na kami. Anong sabi ni Shannon? Tanong ni Ira. Ayon, nagkulong sa kwarto. Ayaw akong kausapin. Galit ba siya sa'yo? Yeah, sa tingin ko. Kung ganoon, bakit mo siya iniwanan? Hindi mo ba siya susuyuan? Hindi. Dapat maintindihan at matanggap niya na siya ang mali. Hindi palagi kakampihan ko siya. Pasensya na, mukhang nakagulo pa ata ako sa relasyon niyo ni Shannon. Hindi, Ira. Wala kang kasalanan. Salamat talaga, Arthur. Akala ko talaga mas kakampihan mo si Shannon kaysa sa akin, kasi nga girlfriend mo siya. Ako, kaibigan mo lang naman ako, kaya di hamak na mas matimbang siya sa'yo kaysa sa akin. Hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya, kasi totoo naman na mas matimbang talaga si Shannon sa akin. Really, Arthur? How come na matimbang sa'yo si Shannon, pinapaiyak mo nga? The other part of my brain said. Hindi sa pinapaiyak ko siya, sadyang gusto ko lang ma-realize niya na mali siya. Arthur, si Lorna iyon nanggagaling sa labas. Ano kayang kailangan niya? At bakit humahanggaw siya? Arthur, si Shannon. Nang marinig ko ang pangalan ni Shannon, ay agad akong napatayo at pinuntahan siya. Si Shannon, Arthur, bakit anong nangyari? Bigla akong ginapangan ng kaba. Si Shannon kasi, Arthur, ano bang nangyari? Sabihin mo na. Hindi ko na napigilan ang pagtaas ng boses ko. Si Shannon, sinasaktan siya ng asawa ni Kapitan. Matapos kong marinig ang sinabi niya, ay agad akong kumaripas ng takbo pa uwi sa bahay, kung saan naabutan kong nakasalampak si Shannon sa putikan. Puro putik ang buo niyang katawan, even her face, pero kahit puno ng putik ang mukha niya, ay hindi pa rin ito na itatago ang luhang bumubuhos galing sa kanyang mga mata. Wala kang karapatan para saktan ang anak ko. Dayo ka lang dito, kaya matuto kang makibagay. Sigaw ni Tita Helen sa kanya. Nagtaghis ang bagang at agad siyang nilapitan at dinaluhan, Baby, are you okay? Tanong ko sa kanya. Alam kong ang ogag ng tanong ko, kasi halata namang hindi siya okay. Arthur, humihikbing tawag niya sa akin, sabay yakap sa akin ng mahigpit. Tahan na, nandito na ako, alo ko sa kanya, habang pinapaliguan ng halik ang sentido niya. Wala akong pakialam kahit na puro putik siya. I don't care. Bumaling ako sa ina ni Ira. Ano sa tingin mo ang ginawa mo? Bakit mo sinasaktan si Shannon? Malakulog na sigaw ko. Alam kong kawalan na ng paggalang at pagrespeto tong ginagawa ko, pero wala akong pakialam. Sinaktan niya si Shannon, hindi ko siya mapapatawad. Iginanti ko lang ang anak ko sa ginawa ng babaeng iyan. Sagot ng ginang. What? Iginanti? Sa kakapiranggot na sugat ng anak niya, gaganituhin niya si Shannon. Sobra naman ata. Moalang-galang na, pero wala din kayong karapatan para saktan ang babaeng mahal ko. Mariing wika ko. Napatigalgal ang ginang. Tignan mo ang ginagawa ng babaeng iyan sa'yo, Arthur. Hindi siya magandang impluwensya sa'yo. Nagiging bastos ka na. Ganyan ba ang babae ang gugustuhin mong makasama? Mas pipiliin mo pa talaga siya kaysa sa anak ko.
Bakit ba ipinagpipilitan niya sa akin ang anak niya? Actually matagal ko na tong nahahalata. Hindi ko mahal ang anak niya. May iba akong mahal. Maingat kong pinangko si Shannon. Papasok na tayo, okay. I will clean you, ani ko sa malambot na tinig. Nilagpasan ko ang ina ni Ira. Arthur, kinakausap pa kita. Sandali ako huminto. Umalis na po kayo hanggat nagagawa ko pang magtimpi, malamig na sabi ko.